a closed cooling system with cooling tower 10 meters high. The temperature rise after passing the water jacket is 15 degrees centigrade and the cooling tower range is 6 degrees centigrade. Yan. So ano yung pinapakuha sa atin? Ayan, no? So, ang nire-require ay capacity of jacket pump, exhaust loss, then cooling tower flow rate, and the size of electric motor. So hindi siya nailagay dito, no? Pero at least yun ang kinukuha dito sa problem na ito, no? Unang-una, ano yung capacity ng pump, ano yung exhaust loss, no? That's cooling tower flow rate, whether it is mass flow rate or or electric motor. Sandali, class, ha? Opo, pero sorry, ang dami ko kasing ang dami ko kasing ano, klase. Oo. Ito yung sa ano, sa thesis niyo? May ballpen ka ba diyan dala? Ay, wait lang. Dali, class, ha, may pipirmahan lang ako na ano, sa thesis. Meron ka diyan? Eto. Sige. Saan banda ka? Sa ME ka ba? Sa yung sa dryer ka, no? Yun, sa panel na. Ilang bang kopya 'to? Dala. Sinong advisor mo si Si Sir Bernardo? Sa dryer. Okay. Thank you, Sige, sir. sige, salamat. Uy, okay, sorry for that, no? So, kasi may nagpapirma lang tungkol sa ano, sa thesis, no? So, ito yung hahanapin natin, yung capacity ng jacket water pump. Ibig sabihin, yun yung nagpa-pump para sa cooling system. Exhaust loss in terms of energy 'to, no? In terms of kilowatts, kung ano yung nalo-loss na energy due to exhaust, no? Heat. Cooling tower flow rate, either mass flow rate 'to or volume flow rate, no? Galing sa cooling tower papunta dun sa condenser, no? Condenser para sa water jacket hole, no? Dun sa system niya ng cooling. Then size of electric motor para dito sa pump, no? Siyempre yung pump, dinidrive yan ng electric motor, no? So yan ang ating ite-take up sa mga susunod na discussion, no? So we first solve for the heat output, no? Heat output para makuha natin yung iba pang mga parameters. So ang output natin ay sinabi diyan 800 horsepower na ano, no, brake horsepower. So 1 horsepower is 0.746 watts. So lumalabas 596.8 kilowatt ang ating output, no? Kinonvert lang natin yung horsepower to kilowatt. So wala pa tayong ginagawang calculations diyan, no? What about the input? No, so yung kung yan ang output, dapat yung input mas malaki, kasi 'pag output nandun na yung losses, 'di ba, sa power plant. So papaano natin makukuha yung input? Kasi 'pag binigay diyan yung efficiency, no? So 'pag merong ano diyan, efficiency, makukuha natin yung ano, 'di ba, kasi output over input is efficiency, no? So ang mangyari diyan, makukuha natin yung input. And the input is much higher than or higher than the ano, than the output. So papaano yun natin gagawin?
So, ang gagawin natin, so output over input is efficiency. So, input is output over efficiency. Pag dinivide mo yung number ng isang decimal, tataas. So, 596.8 kilowatt divided by 0.32. Saan ako yung 0.32? Kasi yun yung binabanggit na efficiency. Ayan na. Ay, bakit pa nagkakaroon to ng ito? Ito, 0.32, di ba? 32%. So, yun ang ating efficiency. So, i-divide natin yung output ng efficiency. So, makuha natin yung input. So, ito na yung input ngayon. Yan. Okay? So, moving on, what is the heat absorbed by the water? So, magkakaroon ng heat transfer to, di ba? So, yung init ng makina, ma-absorb siya ng water, circulating water or water na nag-circulate sa water jacket holes, no? So, paano ba yon? So, meron tayong 1865 and then may binigay kasi na 30%, no? 30% na loss. Ito, jacket water loss, ito, jacket water loss is 30%, no? So, ibig sabihin yung total heat ng makina natin, ang 30% doon ay napupunta lamang sa tubig, no? Na-absorb ng tubig para painitin. Kasi pag hindi mo pina-absorb sa tubig, saan naman po pupunta yun? No? Iinit lahat ng mga pyesa niya, no? Yung mga walls niya, baka masunog yung engine, no? So, solve for the heat absorbed by the water, ang gagawin natin ay yung heat ng water, yung input, no, yung lahat ng available heat doon sa internal combustion engine, 30% doon ay napunta lamang sa init, no, napunta lamang sa init. So, i-multiply natin ng ng 0.3 because from the percentage, di ba? From the percentage, when you try to compute the percentage, you use the percentage in terms of calculation. So, i-decimal mo yan, no? So, 559.5 yung napupunta sa sa heat loss, no? Na na-absorb naman ng tubig, no? Ng water jacket hole, no? So, yan, na natin yan, no? Na-compute na natin, no? After solving for the heat loss, no, sa engine, pwede na nating solvein yung flow rate, no? Ano ba yung rate ng flow, no? In kilogram per second or liter per second na dumadaloy dito sa engine, no? So, paano yun? So, solve natin yon using the general or universal formula ng heat transfer na Q equals mCp delta T, no? So, yung M doon ay yung mass, no? Mass ng fluid or in this case is water, because yung coolant ng internal combustion engine ay tubig, no? So if you have this QMC Q, di ba? If you have this Q, heat is mCp delta T, and you're trying to find the mass, so yung Cp delta T, i-divide mo yan both sa right and left, no? So C sub P delta T, no? So meron ka ng Q, which is 559, kasi ito yung 30%, di ba? Hindi mo gamitin yung buong percent, but ito yung 30%, no? And then Cp of water is constant, 4.87 kilojoule per kilogram degree centigrade or Kelvin, no? And then also the temperature, no? So, saan natin nakuha yung temperature ng tubig? Binigay naman yan sa problem, di ba? Ayun. Kasi yun yung temperatura na nagpapasa
water jacket ng mga holes, no? So kaya ganyan yan, no? So pag kinompute natin yan, makukuha tayo ng mass flow rate, di ba? So ito yung mass flow rate. Ibig sabihin yung 8.91 na kilo ng tubig ang dumadaloy doon kada segundo. No? So we're able to solve yung mass flow rate. Now, we're gonna solve the other required, no? Ano ang capacity ng water jacket pump? So, ano yung capacity? Siyempre, kilowatts yun, no? Or GPM na nagpapatakbo ng ganong klaseng flow rate, no? Yung 8.91 kilogram per second. So, how do we compute that? So, yung capacity, ito, no? Is mass flow rate over density, no? So, anong formula yon? Di ba yung volume? Density is mass over volume. So, yung capacity is volume, mass over density, no? So, pag inano mo to, ni-rearrange mo, so the volume is mass over density. So, mass over density, no? Since yan ay mass flow rate, kilogram per second, and the density is kilogram per meter cube. Standard naman yan. No? So you can cancel the ones that are in the numerator, and then ito pupunta sa taas, no? Sa numerator ng numerator side. So meter cube per second, which is capacity ng capacity ng tubig. No? So pag meron kang meter cube per second, and then 1 meter cube per second, meron tayong na 15,853 gallons per minute, no? Makakuha ka ng GPM kung GPM ang tinatanong. So may problema ba sa pag-solve sa pag-convert? Ebi tsaka Juan, may problema ba sa sa pag-convert? Wala naman po, sir. So you can have a long cut, no? Shortcut, long cut, no? So dito para pag hindi mo alam yung 15,850, all you have to do is to remember yung mga basic. In a 1 meter cube volume, there is 1,000 liter. Tama? So cancel na to. Okay? So liter to gallon, ilan? Di ba merong ano bang conversion natin? 4.78. 4.78 liters, 1 gallon. Di ba? So, cancel yung liter. Tapos yung second, ilang segundo sa isang minute? 60 seconds, 1 minute. So, cancel to. Cancel yun. So, magkakaroon ka ng GPM, gallons per minute. Okay? So, ganun ang mag-compute, no? So, tingnan natin, no? So, 100 times, ano ba to? Meter cube lang. Times 60 over Sir. 4.70. Compute mo nga yan. Ano po, 1,000 liters po yung... Ay, 1,000 liters. Saka po 3.8. 3.78 ba yun? 4.78? 3 lang, di ba? Yung sa ano po? Liters to gallon. 3.785? 3.78, di ba, liters kada gallon? Opo. So, i-divide mo nga yan. Ha? Saka may 3.785. 3.748 yata yun, no? So, 3.75 halos. Tama ba? Hindi ko na chinek sa internet kasi nagmamadali na tayo. 3.748 yata? Tama ba? 3.785 po. 3.785.
3.785. Ipakiano mo nga ito. So 1,000 times 60 is 60,000 divided by 3. Halos divided by 4, edi 15. Tama, di ba? Ayun, no? Halos divided by, halos divided by 4. So, i-divide mo yung 60,000 sa 3.785 or halos 4, no? So, 15 yan. No? May get. Kasi less than 4 eh. Okay ba tayo doon? So makukuha natin yung yung volume ng no, or capacity. When we talk about the capacity of the pump, GPM yun, no? Gallons per minute. So next, ano na nang sosolve natin? Solve for the percent exhaust loss or energy balance. Paano natin sosolvein yung percent ng exhaust loss? So anong gagawin natin? So ang gagawin natin dyan ay we have to sum up all the percentage of heat, no? Paano ba siya na breakdown? Etong 100% na available heat. Magkakaroon siya ng distribution kung saan napupunta, no? So 'di ba binigay doon is 30% na na heat loss, 'di ba? Plus 32% yung efficiency, no? Tapos 8% yung sa 8%? 8% yung sa, I think sa water yon, no? And then yung isa is percent QG, no? Ito, para mahanap mo to, no? Yung heat loss. Heat loss sa energy balance. So ano yung heat loss, no? So pag kinumpute mo yan, edi 100 minus 30 minus 32 minus 8. Kasi ganun lang yan, di ba? So to make it balance, 100% yung available, manipulate mo yung side lang, minus 30, minus 32, minus 8, iwan mo yung percent QG. So, lalabas na generator, no? Ito pala ay generators, no? Generators lost. Generators exhaust loss, no? So percent Q loss is Q in yung kabuuan times percent generation loss, no? So 1865 kilowatt times 0.3. Okay? 1.65 kilowatts times 0.3 kasi 30% yung efficiency, no? So magkakaroon ka doon ng 559.5 kilowatts. For every 1 kilowatt there is 3412, no? 3,412.14 BTU per. So you are converting practically kilowatt, no? This one form of the units, no? Kilowatt, 1 kilowatt into BTU per hour. So ang sagot dyan is 1,999,092.33 BTU per hour. Okay? So ito yun, no? Sa heat balance, yan. So meron kang 100 na pumapasok, di ba? So this is 100%. And then this is sa jacket, no? Water jacket, 30%. So, dahil meron ding dito na break thermal efficiency, 32%. Ito naman ay radiation and other losses, 8%. Yung mga heat transfer losses. So magkakaroon ka ng percent na generation loss, which is yan, na convert mo. That is 1
1,909,992.323 BTU per hour. Okay? So, ano naman yung flow rate ng cooling tower? Yung cooling tower na magbibigay ng tubig sapat, no? Para hindi umaasa sa ibang linya like ng Nawasa o Maynila, no? So, eto, yung kanina nakuha natin na capacity, 141.33 gallons per minute. Convert natin yan, no? So, there is 287.5 liters per hour, right? Yung kinumpit natin kanina, no? So, dun lang umiikot yun. So, what will happen here is that GPM and GPM will be canceled out. And then, finally, we have this 32,070. Okay? 32,076 liter per hour. Okay? So, liter per hour na yan. 32,076 liter per hour. Okay? So, paano naman yung pump power? Anong formula doon? Di ba yung power is Q gamma H. No? Ayan o. Q. So, Q gamma H. No? So, saan na tayo? So, ang water power ay Q gamma H. So, meron ba tayong Q? No? Yung water power is yung power ng pump, no? So, Q gamma H, meron tayong density ba to? Okay, density. Tapos, ito na yung flow, di ba? 32,076.16, no? Liter per hour. Then, you have to convert because yung mga other units are already converted, no? Wala na tong meter cube, wala na yung meter cube. Yung liter ay 1,000 liter ay 1 meter cube. Okay? So, matatanggal na yung meter cube. So, ang susunod natin ay yung time element. So, yung R, i-convert natin ng seconds. So, 1 hour is 3,600 seconds, no? So, lalabas dyan yung kilojoule per second kasi yung kilonewton is kilojoule per meter. No? So, matitira dyan is kilojoule per second, which is kilowatt. Okay. So, 3. Ang power ng pump ay 3 kilowatts, no? So, how do we solve the motor power? Ibig sabihin, mas malakas dyan yung motor kasi input yun eh. Mas malakas dapat yung ibibigay niyang input kasi yan na yung output ng pump. Di ba? So, ganito yan eh. So, ito yung motor. Ito yung pump. So 3.48 na yung power or capacity ng motor na nagdadrive sa pump. Okay? So, eto. Last na lang para kasi may meeting kami mamayang 12. Pakibasa mga Ebi. Ebi, pakibasa. Sir, sira daw po yung mic ni Abby. Ikaw na lang. Sige, Juan. Okay. A logging firm in Isabela operates a DSL electric plant to supply electric energy requirements. During 24-hour period, the plant consumed 250 gallons of fuel at 80 degrees Fahrenheit and produced 2,700 kilowatt hour
And industrial fuel uses is 30 API and was purchased at 3 pesos per liter at 60 degrees Fahrenheit. Okay. So, i-analyze natin yan, no? A logging firm in Isabela operates a diesel electric plant. So, di ba, diesel power plant yung atin, and then diesel electric plant yung ating dinidiscuss. Ay, nasa na yun? Then, to supply electric energy requirements during 24-hour period, so there's a time element of 24-hour period, the plant consumed 250 gallons of fuel. So, ang naubos niya na fuel ay 250 gallons of fuel at, di ba, may ano to, 250 gallons of fuel at 80 degrees Fahrenheit and produced 2,700 kilowatt per hour, no? Capacity yon. Industrial fuel uses is 30 degrees API. Ano yan? Ibig sabihin ito? Ito kasi ay yung tinatawag na density, no? So may mga formula sa fuels and combustion na direkta na sa API. So you have to use that kung gusto mong gamitin, no? So 30 degrees API and was purchased at 3 per liter at 60 degrees Fahrenheit. Okay. So ano yung mga given natin? There is a 2,700 kilowatt hour. Then temperature of boiler 60 degrees Fahrenheit. If it 36. So i-segmentize natin na yung ano, yung temperature, no, 60 degrees Fahrenheit, ko-convert mo sa degree centigrade 15.6. Yung isa pang temperature na binigay is 80, no? Yung nako-consume natin 850 at 80 degrees Fahrenheit. So 80 degrees Fahrenheit, i-convert mo ng metric is 26.6. Then the volume is 270 at 250 gallons. Na pwede mo naman i-convert yan ng liter mamaya. And then yung API is 30, no? For whatever na makukuha natin, at least yan ang given na yun ang given, na 250 gallons at 80 degrees. So ano ba yung pinapahanap dito? Mag-ingat sa ano, pinapasolve kasi ito yung ating guide, no? So pinapako ay heating value, then cost of fuel for 1 kilowatt hour, and then overall thermal efficiency, no? So yun ang mga pang basic, no? So heating value, kasi binigyan ka nga ng ano to, API, no? So once you were given an API, alam mo, pwede mong computein yung higher heating value. So kung alam mo yung formula. Then cost of fuel for 1 kilowatt hour, then overall thermal efficiency. So may mga actual na data dyan. Eto, no? So for the heating value, ano yung formula? Sa heating value kung given ang API. So, isolve natin yung specific gravity ng fuel. Ito yung formula, no? 141.5 divided with the blank API times 1. See. So, ito ay bilisan lang, no? Na pag-solve. 141.5 divided by 8 degrees API plus 131.5. So, all you have to do is to substitute lang yung ano, API.
Okay? So if you substitute values, yan na yung mangyayari, 0.876. Yan yung specific gravity at 15.6 temperature. So, hindi naman na, eto naman ay specific gravity na, so, na-compute naman. So, yan. Tingnan natin kung paano susunod na yung normally yung specific gravity sa 26 or sa 1.5 is halos pareho lang yun, di ba? So, paano ba kino-compute yun? -1. So, ito, no? 1 minus 0.0072 times t times 15.6. Substituting values, ayan na yan, no? 0.0072 times t minus 15.6 equals 0.876 times 1 minus 0.0072, 26.6, no? Yung delta T, kinonvert na sa temperature eh, di ba? Kaya naging 15.6, saka yung isa is 26.6, di ba? Kung natatandaan nyo, no? 15.6. So, yung heating value na binigay ng ASME, ayan, no? So, 41,130 na ma-take up niya sa combustion or fuels and combustion, no? 41,130 plus 139.6 times degrees API. Okay? So, the formula is this, no? So, 41,130. And then, compute natin yan, no? So, yun yun. Lumalabas 0.876 tapos 0.869 naman sa ano. So ayan na, no? Pag tinotal mo yung specific gravity niya at 15.6, which is also the same as 26.66, 26.6. So magkakaroon ka ng 0.869, no? Solving formula naman, flow rate over okay, itong ganito na nagko-compute, no? So mass is density over volume. So we have to convert na yung ano, no? So yung mass para makuha natin, we have to divide yung volume divided by the time. So 240 gallons, tapos i-consume ng 24 hours, and then the gallons per hour na yan. So gallons per hour, di ba? Convert, no? 3.785 liters kada gallon. So etong maglalaman ng malaki, no? 3. Okay, no? So ito na yung capacity in terms of mass or volume liter per hour. Yan, no? So solve for cost to produce 1 kilowatt hour. So ito yung computations, no? Yung cost mo is 39.3 and then divided by kilowatts, no? 2,700 divided by 24. So ang lalabas niyan ay 1.05 kilowatts, no? Yun lang. So ito, no? Specific gravity, sinolve na natin yan, tsaka sa ito, no? So yung cost na lang, ayan.
So 39.3 liter per hour times 3 pesos per liter. And then 2,700. So, yun yung calculation na pag meron ng pag meron ng money involved, no? Kasi per kilowatt hour na yan, no? So, gagawin natin, ito, no? Yung kilowatt, 2,700 divided by 24, about 24 hours yan, no? So, para maglalagay sila dyan na sa denominator, no? Pakita ko mamaya. 39.43 times 3 pesos per liter, no? So, ginamit na basehan is 3. Okay na yan, no? So, liter and liter will be canceled, no? Tapos yung seconds and hour, di ba? Kasi kilojoule per second is kilowatt lang naman eh. So, ang matitira dyan na ay ang horsepower, no? Yung horsepower. Okay? So, yun yung solution dun sa diesel na, binigay. Ito, meron pa pala na. So, yung density of fuel is, di ba, specific gravity of that fuel and so, pag kinumpute natin yan, so, 0.869 times 1,000 kilogram per meter cube, which is the density, times, yun lang, no, kung yun ang given, 869 kilogram per meter cube. So, yung tubig is 39.4, di ba, 1,000 litro, asawa yun, yung na, yung flow ng kalitan na. So, convert mo yan na liter to 1 meter cube, tapos yung R, 1 hour is 3,600 seconds, tapos dahil sa, pwede mo nang i-calculate yan, no, ng mano-mano. So, 0.00952 kilogram per second. So, for overall efficiency, so, overall efficiency, ayun, paragi output over input. So, ang output ay 2,700 kilowatt hour per 24 hours. Then, yung massive fuel na compute na natin, 0.00952 kilogram per second. Tapos, yung QH, mas malaki dapat na yung QH. So, overall efficiency is 0.20. So, ang overall efficiency ay 0.2608 or 26% lang. Pag diesel kasi mabababa lang yung yung percentage, no? So, yung exercise 3 paki-solve na lang 'to, no? Kasi magka-time na rin, no? Magkakaroon kami ng meeting, no? So, basahin ko lang. The average indicated thermal efficiency of a two-cycle diesel engine driving a generator in a power plant is 52%. The fuel has a heating value of 16,000 BTU. Of the heat supplied to the engine, 13.4% is used to scavenging pumps, yung pagpapalinis, no? Compressors and friction, which is 15.2%. So nasa tayo, di ba? The fuel has a heating value of 16,000 BTU of the heat supplied to the engine. 13.4% is used to scavenging pumps, compressors, and friction, and 15.2% is absorbed by the cooling water. Plant auxiliaries required 33.5 of this generator output. So, kailangan niya ng 3.5 ng generator output. So, ito, pwede natin solve ito ng practical, no? Kunin yung mga given, like yung, di ba, yung pinoproduce niya na heat, no? Higher heating value, 16,000. Sa plant, 52. Generator 93, tapos heat is 13.4. 13.2. Okay, ano bang pinapahanap? Brake or combined plant efficiency, no? Yung brake kasi nasa ano yan, nasa
Lagyan ng salamin. Brake combined plant efficiency, no? So, yun yung pinapahanap. Then, amount of oil per week kilowatt hour, i-research. Amount of oil per kilowatt hour, amount required. So, pwede nating solve yan later, no? So, nandito naman yung mga ano, problem. Dapat lang ma-analyze natin. Okay? So, hindi natin, ano to, para lang magkaroon kayo ng exercise, no? So, bibigay ko tong problem na to sa inyo, no? Para solving lang. Okay. So, yun na lang ang answer, no? Brake combined plant efficiency, amount of oil per kilowatt hour. So, ibig sabihin na kilogram yan, no? Per kilowatt hour mass flow, no? Amount of heat required, no? Heat required. So, yun lang muna, no? At least marami na tayong na-take up dito sa diesel, no? Kasi last time nakapag-take up rin tayo ng diesel power plant. So, ang gagawin natin ngayon ay balik ako doon. Ano ko na yung stop ko na yung sharing, no? Tsaka yung camera. Stop recording, no? So hanggang dun muna.